wala kang kasalanan. Maraming nagtatanong, hindi ko naman kasalanan pero kinulong pa rin ako. Ako na nga ang binangga, ako pa ang nakulong. Dapat ba talagang kasuhan kahit walang kasalanan? Tanong ko rin yan sa senior ko dati, nung bago pa lang. At ang sagot niya, kapag namatay ang kabilang partido, kadalasan talaga sa mga investigador, nakasuhan ng buhay na driver dahil wala sa kapasidad nila ang magdesisyon kung sino ang may sala. Sa korte yun inaalam. Dahil hindi naman direktang nakita ng pulis ang krimen, nangyari na yun bago pa siya dumating, ay iipunin niya ang ebidensya at irepresenta sa piskalya pagkatapos sa korte. Ngunit kapag habang iniimbestigahan ng pulis ang isang suspect at direktang lumabas mula sa nakalat niyang mga ebidensya gaya ng CCTV at testimonya ng saksi na walang kasalanan ng inaakusahan, ay obligado siyang palayain ito. Hindi kasi trabaho ng kapulisan na magkulong ng walang kasalanan. Halimbawa, yung suspect sa murder, habang iniimbestigahan ng investigador, napag-alaman na hindi naman pala siya ang gumawa. Kaya obligado ngayon yung mga pulis na pakawalan siya. Ganon din yung suspect sa reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Napag-alaman kinalaunan na hindi naman pala siya reckless. Kakasuhan na ba natin siya? Hindi lang kasi yung mismong batas lang ang pinagbabasehan, gaya ng Republic Act 4136, Republic Act 10586, Republic Act 10193, Republic Act 10054 o Republic Act 917 ang pinagbabasehan sa pag-iimbestiga ng banggaan. Meron din yung tinatawag na jurisprudence. Jurisprudence simply means collection of judgments of the superior court. Halimbawa, may isang truck na naglalakbay ng 20 hanggang 30 kilometro kada oras. Sinalpok sa likod ng motor. Patay yung driver ng motor. Ayon sa desisyon ng kataas-taasang hukuman sa kaso ni Rainier versus Siseta na may GR number 120027 noong April 21, 1999, sinasabing ang mga driver ng mga sasakyang tumatama sa likod ng ibang sasakyan ay tinuturing na sanhi ng aksidente, maliban kung may ibang ebidensyang sumasalungat dito. Ang dahilan ng palagay na ito ay ang driver ng likod na sasakyan ang may ganap na kontrol sa sitwasyon dahil nasa kanyang posisyon ang pagmasdan ang sasakyang nasa harap niya. May kaso rin ako dati. Sinabi ko agad sa kaanak ng namatayan na walang kasalanan yung kabilang partido. Hindi siya naniwala sa akin at hiningi ang mga dokumento sa aking investigasyon. Ibinigay ko lahat sa kanya ang buong case folder, naglalaman ng kumpletong papeles, mula spot report, sketch, hanggang sa sinumpaang salaysay ng mga saksi. Kumuha siya ng sariling abogado at nag-file ng kaso. Alam kong pipinahan niya ako pag nakalusot sa korte yung kaso. Buti na lang at sa piskalya pa lang ay na-dismiss na ito. Minsan, hamunin ka talaga ng katotohanan. Ngunit mas malalim ang pinsalang idudulot ng namubuhay sa kasinungalingan.
Kung gusto nyo ng mas malinaw at detalyadong paliwanag sa topic kong ito, comment lang sa ibaba. Paklik na nga rin pala ng like and subscribe para lagi kayong maging updated sa mga susunod na videos ko.